Ikaw ba si Dai Qingyu? Nang nakumpirma, isang kalokohan, sinong nagtanong sa iyo na kumuha ng pagsusulit? Tumabi ka na lang sa basura at siya ang tagapagturo ng pagsusuri ng dugo na si Liu Heng. At mataas itong nagsalita, bakit at hindi ko alam ang sadya mo? At bago ka magsalita, hiniling ko sa iyo na maghintay ng matyaga dahil ako ang exam instructor at bakit kailangan ko pang ipaliwanag sa iyo na isang talunan na pinakamabilis na natanggal sa 4 na sunod-sunod na beses. At napangiti ang mga hanggal na nakakita, tila alam na ang ipapagawa nito at sa isip-isipan ni Dai Qingyu, dahil ang tukana ng lahat ay ang lalaking iyon ang nasa likod ng mga eksena. At lumapit si Ye Chino sa hanggal na tagapagturo at sinabi niya, sigurado ka bang gusto mo talaga akong maghintay? Tinuro si Dai Qingyu, nang nagmamataas. Malamang, naglakas loob ka pa ring tanungin ako kahit mag-isa ka at kailangan mo akong hintayin hanggang dulo at napasabi na lang din si Ye Chino ng mabuti. At umalis na siya at habang pinag-uusapan si Ye Chingyo, ay sa isipan ng supervisor, ang hanggal na ito ay hindi magtatagal sa academy. At pinag-uusapan siya nito ng panlalait at ano ang ginagawa nito sa gitna ng araw, natapos ang ilang oras, sa pangalawang araw. Si Ye Chingyo ay nakatayo sa harap ng supervisor, hawak ang pamaypay, sinabi niya, sa aking naobserbo ikaw ay nabigo, at ipagpatuloy ang pagtatasa sa susunod, gayunpaman habang umaalis ito. Sa isipan ng supervisor, na natutuwa sa nangyayari, tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. At sa ikatlong araw, ay nag-meditation ito at sa ika-4 na araw, ay hindi na ito makapaghintay pa at sa ika-10 araw huling araw para sa pagpasok sa White Deer College ang nagawa na lang ni Ye Chino ay nagtiis at makikita dito, naboboring na sa paghihintay ang bida. At habang pinapanood at pinag-uusapan siya ng mga hanggal, ay tungkol kay Ye Chingyo na hindi pumapasok sa paaralan at namatay ang kanyang mga kamag-anak sa logistic, at natanggap niya ang Brass Medal of Valor pero hindi siya ang orihinal na may-ari, at pagkatapos niyang mag-14 na taong gulang ay, ang City Lord's Mansion ay kukunin ito, habang nakikinig si Ye Chingyo sa mga hanggal. At bigla isang dalaga ang lumapit at pinagmamasdan siya sa maladyosa at may bigla pumukaw sa bida. At sasabay sabi, balita ko nang gugulo ka na naman sa academy, at hindi ko batid ang plano mo dito. Sa nakita natuwa si Ye Chingyo sa pagdating nito. Dahil siya ang childhood friend at simula pagkabata, tulad ng isang hayop na may buntot ay palagi sumusunod, at ngayon sa nakikita niya mismo. Huwag masyadong maging hanggal para tawagin mo akong Diyang Shan at biglang nagsalita ang dalawang hanggal sa nakita. Hindi ba't ito ang Diyosa na si Jiang Shan mula sa White Deer College? Balita ko napakaganda pati ang kanyang mga grado para siyang Diyosa. At sabay nagmamataas itong nagsalita na galit, sa 4 na taon na ang nakalipas Ye Chino bakit hindi mo matanggap ng tapat ang iyong kapalaran at makontento sa pagiging ordinaryo?
At sabay sabi ni Yetchengayo, kaya't narito ka upang pag-usapan at tumalikod at aalis na sana, kaso minalaan siya nito. Yetchengayo, ikaw ay walang talento sa martial arts, kahit anong hirap mo, ay wala itong silbi at magiging katatawanan ka sa mundo ng martial arts. At sabay humble na nagsalita, alam kong napakagaling mo noon, pero pambata ang mga iyon at ngayon huwag mo na gamitin ang paraan para magkaayos tayo. At napasabi na lang si Yetchino, nang nakuha ang iyong atensyon ay masyado ka bang nag-iisip, at sabay sabi ni Shawon, garantisado talagang ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan, at dahil simula noon bumagsak ka sa unang assessment ay pagkatapos ng lahat ikaw at ako ay hindi na magiging kasama, at sa huling sinabi, dito mismo natin titigilan ang ugnayan sa isa't isa. At pagkatapos tuluyan umalis na si Yetchino at huling sinabi niya sa hanggal, manood ka at nang makita mo ang kalabasan. At sa office ng supervisor, habang sarap na itututulog ang hanggal na tagapagturo, at ginaising ni Yetchengayo ang natutulog na examiner. Na nagising ang hanggal sa pagkakahimbing, ay sabay sabi anong meron, at nakiusap si Yetchengayo na maaari ba akong kumuha ng pagsusulit ngayon. At napansin ng mga hanggal ang sinabi nito, at sinabi ko sa iyo, basta may isang tao, kailangan mo akong hintayin. Hindi ko sinabi tungkol sa kalahok, hindi ang taong nagdagdag ng pagsusulit, habang umiinom ito ng tsaa. At sabay humble ni Yetchino, pero ayoko nang maghintay pa ng matagal at hinintay niya ang sagot, pero may bigla dumating ang hanggal na binugbog ni Yetchengayo at sabay sabi, dahil lang sa ugali mo sa pagtuturo at masamang ugali hindi ka karapat-dapat na pumasok sa White Deer Academy. At sabay harap ni Yetchino, ikaw na naman gusto mong masampal, umalis ka, at mayabang itong nagsalita ang hanggal na tulad mo. Sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa iyo ngayon? Ako si Louie Dai 1,300 at nasa pangkalahatang listahan, at sino ka sa tingin mo? At sabay sabi ni Yetchengayo, Sigbin, naglakas loob ka na pumunta, at ikaw ay 1,300 na lamang. At siya naglakas loob na maging mayabang sa pangalan ko, hindi ko nasisiguro na magsisisi ka sa tinatawag na hanggal na Sigbin, at sa lalong madaling panahon ay gagawin ko ang sinabi ko, at hayaan mong magkusa na humingi sa akin ng pagtatasa pagkatapos ng pagsusulit, at umalis na si Yetchengayo. At nasalita ang hanggal, ikaw basura, tumakas ka sa pagitan ng iyong buntot, at sabi ng examiner na nangangidnid sa pagkainis sa bida, ikaw ay masyadong mayabang at matitikman mo ang iyong paglakahitnatnan, at kala niya luluhod ako sa tulad niyang basura. Malaipat sa lugar ng Meridian Rank Test Examination, isang puppet ang inilagay. Bagamat ito puppet ay may kakayahan na magsusukat ng antas, dapat ang mga kandidato ay kailangan lamang ilagay ang kanilang kamay sa likod ng Meridian statue, at doon makikita ang kasalukuyang antas. At binigay ni Yetchino sa examiner ang kanyang number sa pagkakasunod-sunod. Yetchino, hindi ka pa nagpapasuri ng physical test. At sabay sabi ni Yetchino, gusto ko munang kumuha ng Meridian test. Hinintay ang sagot ng hanggal.
At tama ba, sa pagkakaalam ko, ikaw si Dai Chingayo? Nabalitaan kita pero iba ako sa kanila, at gagawa ako ng exception ngayon, good luck sa iyo. At taos pusong nagpahayag ito ng pagpapasalamat sa examiner, at habang papunta si Yechino sa likod ng Meriden statue man ay agad niya nilagay ang kanyang kamay sa Meriden bronze. At naghihintay at sa paghintay nito ay may nagsimula lumabas na enerhiya at nagsimula ito lumakas, at bumalot sa statue na naging ikinabigla niya, dahil humahapo ito sa enerhiya at nagulat ang nakakita pati ang examiner at sa sobrang gulat ng examiner lumaki ang kanyang mata at hindi na marawi kung ano ang nakita sa statue. At mas lalong lumiwanag ng sobrang lakas, na nagkaroon ng matinding impact at napasabi na lang si Yechino ang mga meridian ng tao ay nahahati sa 4 na baitang kung saan ang mga gintong meridian ay nasa pinakamataas na grado. Ang mga taong may mga meridian ng baitang ito ay maaaring magsanay ng paglilinang na may 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. At nagulat ang mga nakakita, pati ang mga pride ng Hangul ay nawala at sabay sabi imposible ito na mangyari, at isa ay natuwa dahil ang Old Master ay totoo sa mga binitawang salita, pati ang Sigbin, hindi makapaniwala. Dahil sa ipinamalas ng bida, ay malaking tayansa na maging isa itong legend pagdating ng araw. Habang nag-iisip ang examiner sa nakita, hindi lang ito isang golden bloodline, gayunpaman pag kumalat ang balita ay magkakaroon ng pagtatalo. At bigla nag-anunsyo ito sa lahat ang candidate number 8888 na si Dai Chingayo ay may Golden Meridian rank at nakapasa sa assessment. At sa isipan, malinaw kong nararamdaman na may na hindi pa ito ang limitation ko at hindi ko na muna iisipan pa ito, at pagkatapos nagpasalamat sa examiner. At sabi ng examiner, ngayon nasaksihan ko, mukhang magkakaroon na naman ang ating White Deer Academy isang talentadong binata. At nagsalita si Yechino, sa tingin ko ay isa na din akong henyo, at napatawa ito ay talagang kawili-wili, maaari kang pumunta sa susunod na pagsusulit. Sa susunod na pagsusulit, sa pagsusulit sa pag-unawa ng mga salik, at habang tinitignan ni Yechino ay determinasyon niyang hinawakan ang nasa harap niyang bagay at bigla nagkaroon ito ng sobrang lakas. At sa pangalawang pagkakataon, nagulat ang lahat dahil ang member 8,888 ay unang naranggo sa ika-9 na baitang ng pagsusulit sa pag-unawa ay pumasa sa pagtatasa, at mula nang magsimula ang mga pagsusulit sa White Deer Academy 3 estudyante lamang ang nakaabot sa antas ng ika-9 na mga kandidato, at sa lahat, ay mas nagalit ang Hangul, sabay sigaw ito nagsabi bakit ito nangyayari sa isang tulad niya. At pumunta sa kwarto ng pagsubok sa pagtitiyaga ng isipan, ipinahayag ang number 8888 ay kayang makayanin ang bigat ng 9 na bundok ng matyaga, at naabot ang 9 na grado ay nakapasa. Pumasa ulit ito, habang nagkakaroon ng malakas na pag-unawa na nagkaroon ng liwanag at nagulat ang lahat, at ang nauna sa class root bone pumasa sa test ay si Yechino. At bigla na bitawan niya ang iniinom niya at sabay ito ay imposible, pati ang mga Hangul sa nakakita ay nagulat. Ang tagapagturo na nakita, tama ba ang aking nakita? Tama po ito, malinaw sa test ay totoo, narinig ko siya ay nakapasa at kinikilala bilang isang mahusay.
At lumaki ang mata nito at paano na mangyayari ulit iyon at malaipat sa lugar para sa pagtatasa ng karakter. Makikita si Yechino na nakatayo sa loob ng karakter at sa mundo ng cultivation may iba't ibang tao ang may iba't ibang adhikain para sa martial arts. At ang iba't ibang mga puso ng martial arts ay mag-trigger ng iba't ibang mga mental statue upang lumiwanag ang panahon. At biglang may napansin agad na kakaiba ang binata, sa nakita ay lumiwanag ang isang rebulto sa harap ni Yechingo. At isang pinakamataas na ranggo ang dumating si Kungkong, at huwag mo isipin na nagkaroon ka ng atensyon sa divine statue na pumatay o mag-asim ng lagim, ito ay napakatapang at puno ng takot, gusto ko yun binata. Ikaw ba si Yechingayo? Kung tama, sa aking palagay mukhang tama nga ang naging hatol ng matandang Sigbi noon. Ngayon ikaw ay aking binabati dahil nakapasok ka sa Bailu Academy. At nagulat ang lahat ng tao, sabay sabi espesyal na inaprubahan si Yechino na pumasok sa Bailu Academy pati ang matanda. Tama ang hatol sa binata at taos pusong nagpasalamat si Yechingayo sa pag-welcome. Subalit, ano ang iyong ikinatatakot binata? At ipinahayag niya may isang bagay pa rin na hindi pa naipapasa ng alagad kaya natatakot siyang hindi ito makakapasok sa akademya. At sabay salita ni Kungkong, o meron bang ganyan, binata, ipahayag mo ang mga nangyari. At sa kanila pag-uusap ay isang anino ang pumukaw sa mga hanggal at ang supervisor ang dumating sa harap at biglang nagbigay ito ng paggalang sa binata at sabay sabi, Kuya Ye, matagal na kitang hinahanap, ako ay nagbiro kanina, paumanhin ng yain ay sumama ka sakin para kumuha ng physical test. At ikaw sabihin mo sa akin bakit hindi pa kumukuha ng physical test si Yechingayo at biglang kinabahala ng tagapagturo at nahuutol na nagsalita. Ang bagay na iyon ay dahil, naalala niya ang mga huling sinabi nito, at magsisi ka sa desisyon mo at sa huli lalapit ka at ipapagawa sakin ang test. At ngayon sa harapan niya ay malaki ang mawawala sa kanya kung mangyari iyon. Sa pangalawang pagkakataon lumuhad ka at magmakaawa sa akin. At marami tao ang nakakita ng kahulugan ng Ashura ay palaging malinaw na makilala ang pagitan ng sama ng loob at hindi pagiging banal na dapat bayaran ng bawat isa ang kanilang mga aksyon. At bigla lumuhad ito parang aso, nagsalita ang hanggal na tagapagturo na habang nakaluhod at sabay sabi kay Ye, patawarin mo ako. At ilang beses ito nagmamakaawa, kapatid na Ye, mangyaring pakawalan mo ako, handa akong kunin ang lahat ng iyong mapagkukunan at gastos sa pagsasanay para sa susunod na 4 na taon at alam mo hindi pa ako tapos pero ginawa mo ang pastahan natin subalit. Hindi na ako kukuha ng blood test sa isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging guro sa White Deer Academy at ngayon kung papakawalan kita madami biktima ang mula sa ibang pamilya ang maghihirap at sabi ng hanggal na tagapagturo ko huwag lampasan ang mga bagay dahil ako ay isa sa miyembro ng pamilya Leo kung tutuusin. At sabi ni Yechingayo ako ay palagi gusto gumawa ng mga malaki gulo at pinagsalitaan siya ni Xiang Bainran, isang mataas na tagapagturo. Ikaw ay nagpabe dahil sa sariling interest at ang iyong pagkakamali ay talagang isang hindi mapapatawad na pagkakamaling nangyari kaya maari magbitiw sa iyong sarili. At sa narinig, pati ang dignidad ay nawala, paulit-ulit itong inuntog ang ulo at sabay sabi, Ginoong kong mahigit 3 taon na akong nagsumikap sa akademya ng walang anumang merito.
At nakita ng Hangul na hindi siya papatawarin nito kaya sinipa siya at gumgulong ang Hangul na tagapagturo at nagulat ang mga tao pati ang Hangul sa nasaksihan. At si Xiang Bayan hawak ang balikat ni Ye Chino at sabay sabi gumawa ng mabilis na mensahe at sapat na ang score mo para makapasok sa white blood gas test. Pwede mo na lang i-report bukas Dear Academy at natuwa ang binata. Pagkatapos noon, gabi na at sa gabi ginanap ang dito at pinakakilalang pribadong club sa buong lugar sa ika-4 na baitang ito ay isang lugar para sa mga maharlika upang palawakin ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at koneksyon sa lipunan. Sa loob ng pagdiriwang, madami tao ang maingay ay nagsimula nagkatuwaan. At ang dalawa kakaidating lang ay nagsalita ang isa, ang tagal nyo makarating dito, kaya mamaya paparusahan ko kayo gamit ang halak. Sinabi ng babae, ikaw ay meron magandang asawa, saan ito nanggaling at parang may naalala ako. Hindi ko batid yun at bago yun nais ko ipakilala sa inyo ng ang junior sister na si Jiang Shuon na nakapasok sa top 20 sa Ling list at napatawa ito sa narinig dahil sa tulad niya ang naglakas na pumasok dito. At nanahimik na lang si Jiang Shuon, nabalitaan ko na nagpunta kayo Senior Brother Xiao at Junior Sister Shuon sa examination room at nakakita ba kayo ng anumang bagay na kawili-wili? Sagot ni Brother Zia, wala. Walang interesante, ngunit nakilala ng junior sister na si Shuon ang isang matandang kaibigan mula sa nakaraan. Sino ito? Tanong ng dalaga. Naging kaibigan ko siya matagal na at ginagamit niya ang pagyayabang sa sarili niya. Hindi normal ang ulo niya dahil sa ilang insidenteng nakilala niya noon. I think sobrang nakakaawa siya kaya payuhan lang siya ng konti. At natawa ang dalawang Hangul sabay sabi, pati ang sarili pangalan ay hindi alam, maari sabihin mo sa akin at marinig ng lahat. Malalim niya, binulong ito, sikat na sikat ang lalaking iyon ngunit sa kasamaang palad ay hindi ganoon kaganda ang kanyang reputasyon at ang pangalan walang iba si Chingayo at bigla sa narinig ay nawala ang tawa at napalitan ng takot sa narinig tila hinabol ng multo ang dalawang Hangul at nagulat hindi ba nila alam ang nangyari kaninang hapon tinatawag siyang number 1 genius. Kapag sineseryoso niya ang biro ng matandang master ay natitiyak ko na maabot niya yun at pati si Brother Xiao ay natawa ang nakakaawa naman isa lang siyang basura na nangangarap na maging henyo pero halos mabaliw na siya sa pangangarap na tumalon sa Dragon Gate. Sa kanilang pag-uusap, isang dalaga sa gitna ng madla kasama ang dalawa at napansin ng lahat sa pagdating at nahimik at nagulat ang lahat ng nakakita. Bumaba ang tatlo sa madla, at ipinakilala sa kasalukuyan sa gitna ng dalawa si Bai Yuqing sa kasalukuyan siya ang numero 1 diwata sa Bailu Academy ngayon ay isa sa 3 presidente.